Genesis chapter 1, verse 26 to 31. Pagkatapos, sinabi ng Elohim, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalanga ng Elohim ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na sa ibabaw ng lupa. Ibinigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon." At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Elohim ang lahat ng niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Amen. Genesis chapter 2 verse 1 to 4. Nilikha nga ng Elohim ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa langit at sa lupa, nang likhain ng Yahweh Elohim ang lupa at lahat ng bagay sa langit. Amen. Amen. Genesis chapter 2 verses 5 to 17. Wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Yahweh Elohim, at wala pa rin nagsasaka. Ngunit mayroon ang bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Pagkatapos, ginawa ng Yahweh Elohim ang tao mula sa labo. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Gumawa ang Yahweh Elohim na isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kaniyang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalam tungkol sa mabuti at masama. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahahati sa 4 na sanga. Ang una na kung tawagin ay ilog Pishon ay umaagos sa lupain ng Havila. Lantay ang ginto roon at marami ring bidilyo at batong onese. Ang ikalawang sanga ng ilog na tinawag namang Gihon ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga at umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ang ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. Inilagay ng Yahweh Elohim ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalam tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kakainin mo iyon ay mamamatay ka." Amen. Amen. Exodo chapter
33 verse 14 to 17. Sasamahan ko kayo at bibigyan ko kayo ng kapayapaan, sagot ni Yahweh. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming paalisin dito, sapagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po ay inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iba sa lahat ng mga bansa. Sige, gagawin ko ang hiling mo sapagkat ako'y nalulugod sa iyo at kilalang kilala kita, sabi ni Yahweh. Amen. Exodus 34:18-24. Ipagdiwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampalsa, tulad ng sinabi ko sa inyo. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampalsa sa unang buwan, sapagkat iyon ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay tutubusin ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang liig. Tubusin din ninyo ang tupa ng mga panganay na lalaki. Huwag kayong haharap sa akin nang walang dalang handog. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw kayo'y magpapahinga. Maging ito may panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag-aani. Ipagdiwang ninyo ang pista ng mga sanlinggo, ang unang pag-aani ng trigo, gayon din ang pista ng mga tulda. Tuwing matapos ng taon, 3 bisis isang araw, ang mga lalaking Israelita ay haharap kay Yahweh, ang Elohim ng Israel. Kapag napalayas ko na ang mga taong daratnan ninyo at lubusan na ninyong nasakop ang kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na kayo'y haharap sa akin. Amen. Deuteronomy 6:4-9. Pakinggan mo, O Israel, Yahweh na ating Elohim, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Elohim ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim niyo sa iyong puso. Ituro niyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot niyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, at italin niyo sa noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga trangkahan. Amen. Isaiah 58, verse 13-14. Sinabi pa ni Yahweh, inyong igagala ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa para sa pansaring pagkalanan. Sa araw na banal, sa araw na ito'y mamahinga kayo at huwag maglalakbay o gagawa ng pag-uusap ng tungkol sa mga bagay na walang kabaluhan. At kung magkagayon, madarama ninyo ang kagalakan ng paglilingkod sa akin, bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at tatamasahin ninyo ang kaligayahan habang nanirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong ninulong si Jacob. Mangyayari ito sapagkat ako si Yahweh ang nagsabi nito. Amen.
Mark chapter 2 verse 27 to 28. Sinabi rin ni Yahushua, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikakabuti ng tao. Hindi nilikha ng tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Matthew chapter 7 verse 12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Amen. Mark 2 verses 27 to 28. Sinabi rin ni Yahushua, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa ikakabuti ng tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Amen. Matthew 7 verses 12. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Amen. Daniel chapter 12 verse 10. Marami ang dadalisayin at mapapatunayang may malinis na kalooban, ngunit magpapakasama pa ang masasama at wala isa man sa kanila ang nakakaunawa sa mga bagay na nanaunawaan ng marurunong. Hosea chapter 14 verse 9. Unawain ng matalino ang mga bagay na ito at dapat mabatid ng mga marunong. Matuwid ang mga kaparaanan ni Yahweh at ang mabubuti doon lumalakad, ngunit nadarapa ang mga masuyain. Amen. Ezekiel chapter 20 verses 10 to 13. Inialis ko nga sila roon at dinala sa ilang. Doon, ibinigay ko sa kanila ang kautusan at mga tuntuning dapat nilang sundin upang sila'y mabuhay. Ibinigay ko rin sa kanila ang mga tuntunin para sa araw ng pamamahinga, para maalala nila na akong si Yahweh ang nagpapabanal sa kanila. Ngunit maging sa ilang ay naghimagsik sila sa akin. Hindi nila sinunod ang aking mga tuntunin. Ang kautusan kong dapat sundin upang mabuhay sila ay kanilang tinanggihan. Pagkos nilapastangan pa nila ang araw ng pamamahinga. At binalak ko na rin noong iparanas sa kanila ang matinding galit ko para malipol na sila. Ezekiel chapter 20 verses 19 to 20. Ako si Yahweh, ang kanilang Elohim. Sinabi kong lumakad sila ayon sa aking mga tuntunin. Sunding mabuti ang aking kautusan at pahalagahan nila ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang mag-uugnay sa kanila at sa akin, at sa ganito'y makikilala nila akong si Yahweh, ang kanilang Elohim. Amen. Pahayag chapter 22 verse 14. Mapapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang makapasok sa banal na lungsod at makakain sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Mangangaral chapter 12 verse 13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Elohim at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Kawikaan chapter 19 verse 16.
Ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay, at ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Amen. Amen.